So yan nga mga pre, atin pong pag-usapan ngayon itong July Paunil versus Kapeso, ano? Kasi um, eto, di umano itong live ni Kapeso mga pre, or dalawang channel ni Kapeso, no? Na ano, nawala. I mean, yung live nawala, na-strike. Sino pong nag-strike? Si July Paunil. Okay? So, ano ba yung mga pinag-awayan nila? Well, siguro, no? Yung dati pa siguro, na pag-alis ni Kapeso, no? So, atin pong iisa-isahin yan ngayon at bibigyan ng reaksyon, mga pre, no? Live po ni July Paunil yung ating bibigyan ng reaksyon ngayon. Okay? Siyempre mga pre, bago po tayo mag-tuloy-tuloy sa ating reaction ngayon, ayan, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads dito. Ayan, dito sa ating channel para updated po kayo lahat. And siyempre, meron po tayong TikTok, may Facebook po tayo, ayan, ano po tayo, maghilaan po pataas. Okay, hindi po maghilaan pababa ha, pataas po dapat. Oo, pangit naman yung pababa yung hilaan. Diba? So, magandang gabi sa TechRam community, sa Team Daddy Frankie, magandang gabi po. Ayan short reaction lang po tayo, hindi po ito mahaba. Hindi po kayo maiinip sa reaction na to kasi hindi po mahaba. Okay? Kasi yung channel po ni Kapeso ay na-strike. Di umano, dalawang channel ito, no? So, atin pong pakinggan yung sasabihin ni July Paunil kasi dito mismo sa live niya ay may pumasok po si Kapeso dito. Okay? So, pakinggan po natin. Ano po? Sandali mo na, may nakita ko dito. Sandali So, nandito na naman po si Kapeso Warrior. Ito po. Ganito ang gagawin natin gaya ng instruction natin gaya ng instruction natin. Ayan. So, may instruction po si July Paunil, no? And then si Kapeso, binisita po yata si July Paunil, no? Kasi ito po, ito kasi ano to, estilo po ito kasi nagsawa na kay Dr. Love na i-content. Estilo, nagsawa na kay Dr. Love na i-content. Okay? So tingin ko hindi naman kasi gabi-gabi nga niyang kinukontent si Dr. Love. Si Dr. Love na lang yung nagtago. Ang pangit din kasi kay Dr. Love, pangit din kasi sa isang ama na idadama yung anak niya, pamilya niya. Yun lang sa akin, di ba? Pangit, ay masasaktan yung tatay, syempre. Dinamay ni Dr. Love. Di ginabi-gabi ngayon ni Kapeso. Ang ginawa ni Dr. Love, nagtago. Akala ko nga pag nagla-live si Dr. Love, nasa rep Kala ko doon sa loob ng rep nagsasalita. Hindi pala, sa likod pala ng cellphone niya. Kala ko rin minsan sa aparador sa loob. Wala pala doon. Sorry Pero sa tingin ko naman, hindi naman nagsawa si Kapeso na i-content si Dr. Love. Si Dr. Love na lang talagang umiiwas. Siguro nauumay na. Kagagawan din kasi ni Dr. Love ang ginawa ni Dr. Love, doon ang uto sa Facebook. Palipad daw ng star, tapos yung panghungkong daw niya, ticket. Dapat hindi ganun yung Kalingap. Ako nandyan ako sa Kalingap noon, never kong ginawa yan. Na magpaparinig na, oy, pang-ticket lang ganito lang, pang ganyan, pangit yun. Dapat, kayong mga Kalingap, sinisitan nyo yung kapwa nyo Kalingap na medyo nambubudol na ba? Nagpaparinig na, pangit kasi yun. Sagana naman kayo sa salapi dyan, pero hindi na dapat nagpaparinig. Diba? Nasasabihin pa na, panghungkong ko, ticket. Sitahin nyo yung ganyan. Nagiging mukha kayong pera yung Kalingap Hindi naman po lahat. Okay? Yung mga yung mga nagtutolerate, syempre yung gumagawa noon. Diba? Tuloy natin to. Kasi ako, nandyan ako noon. Wala akong sponsor kahit isa.
At never ako nagparinig dyan. O, saan ako kumikita? O, sa ads. O, yung palipad ko, wala pang 5,000 per month. Diba? O, wala pang 5,000 per month yung aking palipad. Kaya sa ads lang po ako kumikita. Okay? Walang sponsor. Meron pala. Masabi ko lang pala, si Ma'am Mighty Amy pala, binibigyan ako monthly. Yung pasasalamat lang na, ewan ko, bakit ganun? Pero siguro natuwa lang. I think 2,000 yung binigay sa akin. Si Ma'am Malu. Diba? Siyempre, mga kaibigan ko yan eh. Pero hindi po ako nanghingi Sila po yung nagkusa. Pero yun na nga mga pre, blessings yan eh. Tanggapin natin. Hindi dapat tanggihan yung blessings. Okay? Tuloy natin to. Ang estilo ho nito, doon sa mga kasamahan ho natin, baka pumapasok po yan sa mga live po, Anong estilo? Sige nga, tingnan natin. Anong estilo? So, estilo po yan para ang host pag nabasa, mag-reaction, yung mga nagko-comment, mag-reaction, para may content na naman sa kinabukasan. Yes, normal yun. Normal yun. As long as hindi ka pinipersonal, nagpo-focus lang dun sa issue, normal yun. Sa kalingap, ginagawa yan ng mga kalingap reactors, marami dyan. Diba? Kung hindi man nila gawin, nagsasalita sa live nila. Kaya nga yung kalingap, number 1 sa issue eh. Normal yun. Basta, hindi ka naman binababo yung pagkatao mo, nagko-comment lang naman dyan, ng kanyang nararamdaman, ng issue. Kaya para sa akin, walang masama doon. Walang masama doon. Diba? Pwede mo naman sagutin. Pwede rin hindi. Nasa sa iyo yun. Diba? Pero kaya nga lang, yung mga nagko-comment minsan, hindi po yan mapipigilan. Mapapa-comment po talaga yan, manggigigil yan. Ano po? Para saan? Papa. Papa po yan, papa. Ano ba yung papa? Ano ba? Ulitin nga natin. Hindi. Para saan? Papa. Papa po yan, papa. Ano yung pagkain? Sorry po hindi ko ma-gets yung papa. Kaya ano si tingin yung papa? Baka pagkain. O pangkain, ganun. Sige, tingnan natin. Hindi binibigyan ng pagkakataon, pinakiusapan ng kalingap eh. Hindi ka naman nagkakalingap eh. Pinakiusapan ng kalingap. Hindi ko naman alam kung ano yung pakiusap ng... Hindi binibigyan ng pagkakataon. Wait lang Papa po yan, papa. Pinakiusapan daw ng kalingap, so doon sa pakiusap ng kalingap, wala na akong alam doon. Hindi ko na alam yun. Alam ko lang yung parang pinagkaisahan yata sa GC. Kasi alam ko, si Bal Santos Matubang, mahilig mag-utos yan. Bakit? Si Bal Santos Matubang, nung nagko-content ako sa kalingap, inutusan niya si Kapeso na banatan si Ballpoint Man. Sitahin si Ballpoint Man. Alam ko ang ugali ni Bal Santos Matubang, kaya nga hindi na, bagsak na yung channel niya eh. Dahil sa ganyang kaplastika ni Bal Santos Matubang. Ha? Inutusan niya si Kapeso na sitahin si Ballpoint Man. Ako, okay lang sa akin sitahin ako. Ako, simula nung pinanganak yung channel ko, mahilig po talaga ako sa issue. Yan po talagang hanap ko. Ha? Wala nang iba pa. Issue. Ginanahan ako ng ginanahan ngayon. Sabi ko, ayos to si Bal Santos Matubang May binibigyan ako ng content araw-araw. Alam ko yan na si Bal Santos Matubang nag-uutos. Wala naman akong ginawang masama. Pero inutusan niya si Kapeso na sitahin ako. Noong nandun pa po si Kapeso sa kalingap. Ako kasi, wala akong grupo eh. May sarili akong grupo. Hindi ako basta-basta na bakit ako magiging kalingap, may grupo naman ako. Diba? So tuloy natin. Papa. Hindi binibigyan ng pagkakataon, pinakiusapan ng kalingap eh. Pinakiusapan. So, mahirap kasi kung si Bal Santos Matubang yung makikiusap tapos siya din yung utak ng lahat. Pangit, plastic. Diba? Kung lang naman, kung si Bal Santos Matubang. Kasi pag sinabing kalingap, si Bal yun. Okay? Si Bal. And then the rest, ano na lang yan, mga galamay na lang. Okay?
Hindi ka naman nila kalingap eh. Tantanan mo na ang kalingap. Okay ito yung pakiusap ni July Paunil. Hindi ka nakalingap, tantanan mo na yung kalingap. Well, depende pa rin po yan kay Kapeso kung tatantanan niya yung kalingap o hindi. Meron siyang channel, okay? At wala namang nagsasabi sa batas na bawal kang mag-content ng ibang grupo. Walang ganun. Wala naman pong batas na ganun. Karapatan ni Kapeso na mag-content o hindi. Okay? Pero sa narinig natin kay July Paunil, nakikiusap lang naman. Hindi naman niya pinipilit si Kapeso na, uy, tantanan mo niyan, ha? Kami yung masusunod dito. Wala namang ganun. Pero siya, base sa narinig natin, si July Paunil ay nakikiusap. Okay? Maganda yun. Okay, walang problema doon. Nakikiusap eh. Diba? So, tuloy natin. Bakit ayaw tantanan? Bakit ayaw tantanan? Ayun yung tanong. Sa tingin ko, dahil sa nakaraan, kasi pangit yung ginawa ng kalingap kay Kapeso. Diba? Hindi na natin kailangang isa-isahin pa. Alam na yan ng mga viewers. At parang sa tingin ko, hindi po siya nakakuha ng hustisya. Kasi yung taong pinagtatanggol niya noon, yun pa yung naglaglag sa kanya. Diba? Ang taong pinagkakatiwalaan niya noon at pinuring na pamilya, yun pa yung naglaglag sa kanya. So masakit yun. Kahit kayo sa sarili nyo, ilagay nyo yung sarili nyo kay Kapeso. Masakit yun. Papa. Wait lang po, may ads lang. Ano po? So, ang gagawin po natin ngayon, So, merong instruction si July Paunil. Anong gagawin? actually may hamon ako dito eh. Oh, yan, may hamon. Maganda yan. Oh, anong hamon yan? Sige. Makikinig ako, makiki-reaction din ako dyan. Hindi, joke lang. Oh. Hamon ko dito kung totoo, siguro kung nandiyan si Dindo siguro matatandaan niya eh. Wala na si Dindo. Sunog na si Dindo. Bakla naman si Dindo eh. Dindo Balyaw, wala na. Wala namang bilang si Dindo. Wala mang utak yun. Dindo Balyaw? Walang utak yun. Tamo, walang isang salita. Sabi niya, hindi ko iiwan yung kalingap. Hindi ako magkukontent sa iba. Malaman-laman natin, nagkukontent sa politics. Iniwan ng ilang buwan yung kalingap. Tapos biglang bumalik. O diba? Naniwala naman kayo sa pinagsasabi niya. Walang isang salita yung kupal na yan. Diba? Homeless nga yan sa Canada. Saan nakatira? Sa kotse. Wala pong problema, ha? Kahit saan ka nakatira, sa kotse ka man, o sa ilalim ng tulay, walang problema eh. Kahit saan po tayo makatira. Kasi ang tao naman, minsan bumabagsak, minsan tumataas. Depende. Pero, huwag masyadong mayabang, Balyaw. Mayabang ka masyado. Nakatira ka na nga lang dyan, niyayabangan mo pa. Diba? Diyan ka na nga lang nakatira, ang yabang-yabang pa. Diba? Ganon. Sa nakikita ko po dito, mas lamang po si Kapeso dito kumpara kay July Paunil. Okay? Mas pumuntos po si Kapeso. No? Hindi dahil sa nagbabalahuraan sila, wala namang ganun. Kundi kung ano yung pinanghahawakan nilang bakit sila nagkakaganyan. Diba? Sa tingin ko, lumamang si Kapeso dito. Dito pa lang pero malalaman natin kasi hindi pa naman tayo tapos sa video ito. Okay? Anyway, wala naman kaming issue ni July Paunil. Ako'y nagbibigay lamang ng reaksyon dito sa sa nangyayaring issue kay Kapeso kasi in-strike nga si Kapeso eh. 'Di ba? So eto sa politics nga nagbibigay kami ng reaction sa politics. Kanya-kanyang vlogger yan, mga kalaban namin sa vlogger. Kabila, DDS sila, mga ganun, or mga BBM, or may dilawan pa. Ginagamit namin yung video sa bawat isa, pero hindi po kami nagbibigay ng strike. Kasi, sa bandang huli, pag mag-i-eleksyon na naman,
magkakasama na naman kami. Kumbaga, wala pong personalan. 'Di ba? Issue lang. Kasi pagdating ng eleksyon, may mga grupo na makakasama na naman namin kasi iisa yung sinusuportahan namin. Ganun po talaga. Dapat walang personalan. Pero hindi ko maintindihan dito kay July Paunel, bakit niya in-strike ito si Kapeso? Kung sa issue lang naman nagpupokus. Sa tingin ko nga, hindi naman pinipersonal. Sa tingin ko lang ewan ko lang kung may iba pang video si July Paunel na sasabihin niya pinersonal siya. Kasi ang nakikita ko dito, ang na-personal po si Kapeso. Yung pamilya niya, nadadamay ni Dr. Love. Pati negosyo niya, dinadamay ni Dr. Love. Samantalang hindi naman sinasabi ni Kapeso yung negosyo niya. Hindi naman sinasali. Nasasali lang po, napapasagot lang po yung tao dahil dinadamay yung negosyo niya. Natural, i-defend niya yung negosyo niya. Diba? Tuloy natin to. Kasi laging pinaalala ni Dindindo yun, no? So, maiksi lang po, para ng ano. Dindo, buhay pa kaya yun? Sabi niya, full point man. Uwi lang ako sa Pilipinas. May hustisya tayo. Bigyan pa kita pamasahe. Ay, naku, Dindo. Dindo Balyaw! Asa na yun? Once and for all, matapos ano. Ang sa akin lang dito, mga kabayan po natin, ang hamon ko dito, ano pa ang hamon ko dyan? Kung totoo na kumikita ang negosyo mo, dapat hindi ka magkukontent sa kalingap. Dyan, mali ka. Sir July, mali ka dyan. Kung may hamon ka, sa bagay, hamon naman yon. Kung totoo na kumikita yung negosyo ni Kapeso, dapat hindi na mag-content sa kalingap. Sabi nga ni Kapeso, pinagkakakitaan nga niya yung YouTube niya, kasi sayang din naman yung natenga na YouTube. 'Di ba? Natenga yung YouTube. Kahit kumikita ka pa po sa negosyo mo, pero syempre vlogger ka, hanapin pa rin ng katawan mo yun eh. Yung magbigay ng reaksyon, ng opinion, para kumita yung channel na yan. Dalawa yung channel niya. Hindi pinagkakitaan niya. Sayang naman. Pinaghirapan niya ng mahabang panahon, tapos kahit ako, kung ako yung nasa kalagayan ni Kapeso, hindi po ako papayag sa hamon na yan. Para na akong uto-uto kung susunod ako dyan. Real to. Hindi naman ako uto-uto eh. Diba? Kung susunod ka dyan, uto-uto ka. Bakit nadadamay yung negosyo? Sino nagsimula? Sa tingin ko si Dr. Love. Kasi palagi niyang nilalait yung negosyo ni Kapeso. And then si Kapeso naman, sabi niya, at least ako merong negosyo, kumikita. Unti-unting bumabangon kami. Yun naman yung sinasabi. Hindi naman pagyayabang yun. Sa tingin ko lang. Hindi naman pagyayabang yun. Yun ay reality lamang. 'Di ba? Sabi ko nga, kung ikaw ngayon, Sir July, hamunin ka ni Kapeso, papayag ka rin ba? Itigil mo yung pagbablog. Tapos, alam ko, ewan ko lang kung anong hamon ni Kapeso. Basta ipapatigil yung pagbablog, papayag ka ba? Syempre, hindi, di ba? Kasi malaki yung kinikita sa vlogging, sa YouTube. Lalo na, kalahating milyon na mahigit yung, YouTube. So, hindi ka papayag sa mga hamon na yan. Kasi, yung mga hamon na yan, walang kwenta yan. Diba? Ang susunod dyan, lugi. Diba? Kasi, dapat hindi naman kasali na yung negosyo. Ang may kasalanan dito si Dr. Love. Dinadamay niya yung negosyo ng tao. Bakit daw puro karton yung nasa likod ni Kapeso, ganyan. Diba? Mayabang eh. Paglingap pa ba yung ginagawa ng kalingap? Or payabangan na lang ito? Kayo, ano sa tingin nyo? Paglingap pa ba talaga? Or payabangan na lang? Kasi, ang yabang na ni Dr. Love, hindi masita ng kalingap eh. Hindi masita. Sitayin nyo naman. Hindi ka naman kalingap eh. Pero hindi niya mo magawa yun. Ano po? Hindi niya magawa. Dahil channel niya yan, pinapalago. At tandaan ninyo kahit sino pwede mag-content sa kalingap. Ako na yung nagsasabi. Kahit sino. Walang pwedeng pumigil. O ako na nagsasabi.
Kahit sino, welcome kayo. Content nyo yung kalingap. Walang problema. Utos ko yan. Ha? Partida, hindi ako taga-kalingap ha. Pero inuutusan ko kayo, i-content nyo yung kalingap. O kung may mga love team dyan, i-content nyo yan. May mga issue dyan, i-content nyo yan. O, utos ko yan. Kasi, content creator tayo eh. Reactor, defender, o kung sino dinedepend mo. Karapatan po natin na mamuna sa social media kung kapuna-puna ka. At kung kaakit-akit yung video mo, pwedeng bigyan ng reaction yan. Reaction lang. Ayusin mo lang reaction mo kasi baka mamaya may strike ka eh. Ay ba? Yun yung sinasabi ko. Wala naman pong batas na nagsasabi na bawal. Diba? Walang ganun. Kaya pwede kayo mag-content sa Kalinga. Pero si July Paunel, nakiusap lang naman. Hindi naman siya pinipilit. Or di kaya may hamon lang siya. Diba? So, by logic, alam natin ang kahulugan. Hmm. Okay? Ngayon, magagaling-galingan, magtatapang-tapangan. Nagagaling-galingan daw si Kapeso, tapang-tapangan. Siguro kasi naapakan yung pamilya niya eh. Nabalahura yung pamilya niya eh. Diba? Normal lang yun na magagalit ka talaga. Kahit sino naman. Kahit magbaliktad kayo ng sitwasyon. Iinit talaga yung dugo mo. Normal yun. May ano sa kanya. Si Birador naman ho, may hamon sa kanya. Si Birador? Anong hamon ni Birador? Isa pa yan si Birador eh. Pinatagal pa yung issue sa tira, hindi agad sinabi sa mga viewers. Basta pera nga naman. Pero pera na lang ba, Birador? Alam ko, hindi ikaw yung kumuha ng pera, pero may alam ka. Siguraduhin mo, Birador, mag-hamon ka, malinis ka. Dapat malinis ka. Dami yung hamon. Di ba noon, hinamon-hamon si Kuya Bal, magkita tayo kung saan. O si Birador may hamon. Ay, kung magkita kung saan, anong purpose ng pagkikita? Magdidebate ba? Live? O magsusuntukan ba? Kasi kung magsusuntukan, mali na yon. Kung sino man yung naghamon nun, tapos ang purpose suntukan, mali na yon. Pero kung ang purpose, debate, pag-usapan yung simula umpisa hanggang dulo, siguro walang masama doon. Kung ganun yung hamon. Diba? O, sagutin mo yung hamon ni Birador. Madalang kadali, ang hamon ko sa iyo. Ano palang hamon ni Birador? Kaya comment nyo nga dyan. Di ko alam eh. Hindi ko alam yung hamon ni Birador, mga pre. Oo. Kaya comment nyo nga. Totoo na kumikita ang negosyo mo, huwag ka mag-content sa kalingap. Kung totoo na kumikita ang negosyo ni Kapeso, huwag kang mag-content sa kalingap. Ngayon, kung bobo yung sinabihan mo niyan, papayag ba? Siyempre, papayag. Pero kung business-minded, hindi papayag kasi sayang din yung kikitain sa sa YouTube eh. Diba? Sayang din yun. Kahit ako hindi ko gagawin yun. Halimbawa, kumikita ko ng 50,000 monthly sa bawat channel ko. I-stop ko ba yun? Hindi. Pero kung ako si Kibuloy, pa-stop ko yan. Hindi ko gagawin yun. Diba? Yun lang, ganun lang ka-basic. Yung hamon na yan para sa akin, walang kwenta. Sa totoo lang. Walang kwenta. Pangit naman, ikaw lang maghahamon. Paano pag hinamon ka rin? The same lang din yung hamon. Papayag ka ba? Ang sa akin dito, tinitingnan lang po natin yung issue. Doon lang tayo sa issue. Simple lang ano. Kasi ito strategy panibago to. Pang ilang pasok na sa atin to, pangatlo, pang-apat. Pero at least hindi mo binlock si Kapeso dyan, ano? Kaya nga lang, na-strike mo yung channel. Diba? So, sa bagay, karapatan mo naman yan na mag-strike. Karapatan mo yan. Kaya nga lang, parang ang dating dito, personalan na talaga. Diba? So, ang dating dito, parang napipikon po si July Paunil. Napikon kay Kapeso. So, yun yung dating. Kaya sa pagkakataong ito, isasako po natin. Hindi natin kailangan yung mga ganito. Sako.
mas okay na siguro yun sa apoy kumpara sa strike. 'Di ba? Gagamitin lang tayo para pagkakitaan. Normal yun sa social media. Normal lang kasi ang kalingap, nanggagamit din ng ibang tao para pagkakitaan. Yung love team ginagamit para pagkakitaan. Kumita yung kalingap. Tapos yung mga beneficiaries, sila yung artista. Nagtatrabaho sila doon sa kalingap. A-action sila para may bumalik sa kanilang pera. So gamitan yung nangyari. Which is goods naman yung panggagamit. Kasi nagamit mo, nagamit ka, kumita kayo pareho. Diba? Kalingap nanggagamit niya eh. O at least, pare-pareho naman kumikita, di happy yung lahat. Diba? Ganun lang. Hindi po masama kapag ikaw ay nagamit. Pasalamat ka pa nga kapag ikaw nagamit. Tingnan mo yung ibang mga minor dyan na nilalab team sa mga kalingap boys. O, di kumita din. Malaki kasi yung kitaan sa love team, mga pre. Malaki. Maraming sponsor yung magbibigay. Kapag kalingap. Or di kaya love team. Diba? Tiba-tiba. Tiba-tiba sila. Kayo, at least, nagkukuskus kayo dyan ng piniduro sa, sa ibang bansa. At least, naaaliw kayo sa love team. Tapos pag sahod nyo, padala agad kayo. Pwede wow. Congrats. O, dapat magtira din po kayo sa sarili nyo, ha? Huwag yung magpapadali sa mga nakakamdaman. Magtira din po sa pamilya, sa sarili. 'Di ba? Ganun lang. Kasi ang love team po is business. Business po yan. Ginagawang negosyo. Oh, ang produkto nila, yung love team. Para sa akin, walang masama doon. Pare-pareho naman silang natutulungan eh. Kumikita, di okay. Diba? Ano po? Papa. Pagkain daw. Oo. Okay, so ito po, Kapeso Warriors. Ganun din naman. Yung iba dyan, nagagamit ng magaganda para makakain. At para makakain yung mga magaganda. Diba? O, tingnan mo yung channel ni Bal Santos Matubang. Nawawala na yung pagtulong. Puro na lang love team. Diba? Nawawala na. Napansin nyo? So, may paglinga pa ba dito? Yung tanong ko. Siya rin po yan. Sila rin yan. Okay, so paalam. Tanggalin natin kasi panira lang po yan sa mga live po natin. Ayun, karapatan mo yun. Kung nai-stress ka sa live mo, dapat tanggalin. O, dapat lang talaga. Kung hindi mo na-stress ka, kasi madidistrakan yan eh. O, nagla-live ka ngayon, iba yung topic mo, tapos may papasok na basher. Tanggalin mo kasi hindi ka makaka-focus dyan. Well, agree ako sa'yo dyan. Pero ako kasi hindi ko ginagawa yun, yung nagtatanggal minsan pag napipi ko na yung yung mga moderator ko. Halos lahat moderator lahat yan. Pag pumasok, wala, yari. Pag napikon yung isang moderator, hide ka na. Pero karapatan mo yan para maka-focus ka rin sa iyong topic, sa iyong, sa inyong pinag-uusapan dyan, sa inyong live. Para na magkaroon po ng content. Kaya pinag-usapan ko mga reactor, wag kayong magre-reaction dito. Oh, yan ha. Wag na yung reaksyonan si Kapeso. Pakiusap na naman yun. 'Di ba? Hindi pamimilit. Pero nasa mga reactors pa rin kung papatulan nila si Kapeso. 'Di ba? Kung papatulan niyo si Kapeso, pabor kay Kapeso yun. 'Di ba? Pabor sa kanya yun. Tandaan niyo yan. Oh. Kilala na natin to sa tagal na po ng panahon. Kung sa pakapalan lang po, alam na natin yan. Okay? Oh. Kung sa pakapalan lang daw, alam na natin yan. Pero sino kaya yung makapal, yung mukha? Si Bal Santos Matubang o si Kapeso? Bakit? Si Bal Santos Matubang, inutusan si Kapeso, sitahin daw ako. Oh, sino yung makapal yung mukha? Doon lang tayo sa totoo. Oh,
inutusan. Di umano si Kapeso. Sa akin okay lang yon. Masaya nga ako sa ganun eh. Kasi ang hanap ko talaga sa mundo ng social media ay issue talaga. Diba? Hmm. So, alisin po natin, hindi to marapat sa channel natin. Okay? Bye-bye! Bye-bye! Nangasar pa si Sir Julay. Ay, nako, dapat hindi na lang kayo, yung nagpo-focus na lang sana kayo sa issue. Kung personalan kasi, ang napipersonal talaga dito si Kapeso. Sino po yung namersonal? Itong si Dr. Love. Yan yung may kasalanan dyan. Ganun lang tayo, no? Sa mga kasamaan, kung sakaling mga kasamaan natin, magre-reaksyon. Ganun lang gawin nyo. Gagamit ng ibang pangalan yan. Alam nyo naman ang mga tirada niyan eh. Kasi yung ibang mga viewers natin, supporters, sasabihin, si ano rin yan kasi ginamit yung Mang Julio eh. Doon kay sa live niya. Siya rin yan. Nalaman ko tuloy kasi ayoko nang manood sa kanya eh. Pasalamat ako yung mga upload yung napakarami, walang views. Kasi yung mga supporters ng Kalingap, alam na nila ang strategy eh. Kumbaga, inaano ko kayo eh, ginaguide ko kayo. Anong dahilan para panoorin natin? May sasabihin pa bang mabuti sa Kalingap yan? Wala. Wala talaga. Wala. Kasi ang may mali ng lahat ng ito, Kalingap din. Kasi kung naging good example lang yung Kalingap sa mga reactors nito, lahat ng reactors pupuriin yung Kalingap. Ang pangit naman, kahit ako, sabihin ko, maganda yung ginagawa ng Kalingap. Oo, may parte maganda, meron ding hindi. Hindi ako plastic para puriin ko lahat. Wala nang sasabihin na maganda. Bakit? Nasimula na yung issue eh. Binabo yung tao eh. Diba? Wala. Kahit kayo noon, may maganda kayong sinasabi kay Kapeso, pero nung nagkalabo-labo, wala na kayong magandang sinabi. Parang ganun lang yun. Okay, tuloy tayo Nakailang pasok na siguro sa mga live ko. Sunod-sunod yan eh. Kahapon parang hindi ko alam kung kahapon, isang araw nandoon. Nung last day pa nandoon. Tapos kinabukasan, content. Ganun talaga sa mundo ng social media. Parang papainan ka lang ba? Parang yung isda. Mangunguha ka ng isda, papainan mo ng kaunting ganyan. Di kakagatin mo yan ngayon, hindi nadali ka. Ayos din to si Kapeso. Pinainan kasi Ay, nako. Anyway, siguro wala naman kayong personalan ni Kapeso. Siguro asaran lang meron, ganun. Which is normal yun para sa akin kung asaran lang eh. Basta walang personalan, goods yun. 'Di ba? Sa tingin ko ang may personalan lang talaga itong si Kapeso at Dr. Love. Uwais din ako ito, pero hindi obra sa atin yan. Kaya sabi ko sa mga kasamaan ko sa mga GC, wag niyo nga akong anuhin yan, wag niyo patulan yan, wag niyo pansinin. Para pag pumasok, alam niyo po ang tono ay sila, i-hide niyo, niyo na yan. Tapos ang usapan. Okay na po. Kahapon pumasok sa live. Yun nga po, kaya nagtatapang-tapangan si Birador, sanay ito sa hamunan eh. Magpirmahan na tayo, walang magdidemanda. Saan mo gusto, magkikita tayo. Ibigay mo address. Nanahimik, hindi binigay yung address. Kasi pag ganyan. So, ang nangyari, ang hamon pala ni Birador ay makikipagkita. Tapos, kumbaga, magsusuntukan, magpapatayan, ano ba? Dyan pa lang, kung si Birador yung naunang maghamon ng ganyang klaseng hamon, patayan, or di kaya pisikalan, foul si Birador dyan. Diba? Oo, hindi rin nag-iisip si Birador. Wala ding utak kung ganun. Bakit mo hamonin yung tao kung ganun, diba? Pero kung hamon mo sana, debate kayo, personalan, debate, magkita, tapos merong papagitna sa inyo, pwede yun. Kasi ang pangit naman, na ang Kalingap mismo, miyembro ng Kalingap, maghahamon ng pisikalan sa ibang tao.
Paglingap nga yung ginagawa nyo. Tapos kayo may hamunan. Pagpalagay natin, hinamon din kayo ng kapeso. Na ganun. Eh, kalingap kayo, malaki yung pangalan nyo. Dapat hindi nyo pinapatulan yung ganun. Diba? Hindi nyo pinapatulan. Walang mawawala kay kapeso, kayo meron. Masisira kayo. O, naghamon kayo ngayon. Si Berador, naghamon. Makikipagkita kay kapeso. Pisikalan. O, yung suntukan ba? Walang demandahan daw. Tama ba yon? Tama po ba yon sa pandinig ng mga kalingap? Eh, may mga matatanda sa kalingap na ayaw ng gulo, ayaw ng away. Ini-stress nyo yung mga tao nyo na sumusuporta sa inyo. Diba? So, si Berador pala ang naghamon din ng tandaan mo, Berador, nasa kalingap ka, nasa loob ka ng kalingap. Huwag masyadong matapang. Ha? Huwag masyadong matapang. Kasi yung ibang mga sponsor dyan, viewers, nakikiramdam lang yan sa inyo. Tandaan nyo, balang araw magsasawa yan sa inyo kapag hindi nyo tinigil yung ganyang klaseng ugali. Ha? Ay, buti pa yung hamon ni July Paunel. Maganda pa yung hamon ni July Paunel. Bakit? Hindi naman pisikalan eh. About lang naman sa YouTube eh. Pero kung hamon ni Berador, mali na yun. Diba? Hindi maganda yun. Kumbaga, masisira yung kalingap. Kung wala ka siguro sa kalingap, pwede. Diba? Pero kung nandyan ka sa loob, ewan ko bakit tinutolerate ka ni Bal Santos Matubang. Baka utos sa'yo. Ako'y magtatanong lang, baka inutusan ka. Ha? Ikaw ba'y inutusan? O hindi? Huwag kang magpakaaso. Hindi ka naman aso, ha? Hindi, sinasabi ko lang sa'yo. Kasi, ganon yung ginagawa ni Bal Santos Matubang kay Kapeso noon. Di umano. Inuutusan si Kapeso. Hindi ngayon, parang ikaw na yung pumalit kay Kapeso, ganyan. Diba? May sarili kang utak. Pareho kayong tao. Eh, bakit na yung utusan ka? Kung nauutusan ka. Or kung nautusan ka. Diba? Kasi magyayabang. Kasi noon, batang ganyo, ganyan. Ay, natapat kay Berador. Napiko na talaga si July Paunel kay Kapeso eh. Isa ring loko-loko. lumaki sa Saudi Arabia. Ganun lang yung mga wine po natin. Sige, okay na. Hannibal, sige, gagawin ka po content kaya wag po pansinin. Yan po. Wala na, napansin na nga eh. Strategy natin gagawin po. Kasi kabisado na po natin yung mga yan eh. Kabisado na natin yan. Okay, so malinaw naman, hamon ko eh. Okay pa yung hamon ni July Paunel. Kasi hindi naman suntukan or kung ano. At least ito'y hamon ng pwede mong palagan, pwedeng hindi, 'di ba? Laki kayo, magaling kayo. Hindi kayo magugutom, malakas ang business. Kung totoo 'yan, wag kang mag-content sa kalingap. Kasi kaya para mag-content ka sa kalingap, gusto mong kumita kasi may views sa kalingap. Normal 'yan. Pwede siya mag-content sa kalingap kasi may views sa kalingap. Normal 'yun. May views man o wala, kung gusto niya, karapatan niya 'yun. 'Di ba? Karapatan niya 'yun. Bilang isang vlogger na nanggaling din diyan sa loob ng kalingap. 'Di ba? Trending, ang daming kalingap supporters eh. Kahit nakikimarites eh, views pa rin yun eh. Wait lang po, may ads na. Di ba? Okay. Jericho, walang naninira sa idol mo. Anong issue ni Jericho? Wala na siya sa calendar ng viewers. Patunay ang live views niya. Nakakaloka. Sinong Jericho ito? Sino po ang ni Jericho? Sino po ang idol ni Jericho? Hindi ako updated eh. Tama po kay July, wag nang pansinin mga antay. Ganun lang po. Ayan, nag-iwan lang ako ng hamon sa kanya. Hamon ko, kung totoong malakas ang kita mo, hindi para sa papa ang habol mo, wag kang mag-content sa kalingap.
Si Yang Mi. Okay. Si Yang Mi ang sinusuportahan ni Jericho. Ayan. Sa ngayon naman po, okay naman kasi Yang Mi naman po, kalingap pa naman po si Yang Mi. As ngayon, ang pagkakalam natin, kalingap pa naman po siya. So, kung may mga supporters naman siya, wala naman pong problema. Ano ba? Pag kasi po ay nag-declare na ayaw na sa kalingap, sige, wala tayong magagawa. Diba? Si Yang Mi, ang idol ni Jericho, mula kay Encarnita Ponteres, ayan. Munet Ventorillo, ayan, shout out. Emilita Lorenzo, Yang Mi po, pinagtatanggol. Okay, Hannibal says, shout out po. Ayan, Baby Lori Machete, shout out po sa inyo. So, baka Ami tapos na. Amor, pray natin program Program kagabi. Tapos nakita ko yung mga kasamaan ko, ganun din, ganun. Sila kasi malakas eh. So, anyway, siguro doon na natapos yung reaction ni July Paunil, ano. Sa nakita ko dito, ano talaga, hindi kakasahan ni Kapeso yung hamon ni July Paunil. Okay? And then, sana wag ikarir din ni Berador yung paghamon niya kasi ang kalingap, kung mahal niya yung kalingap, pangit eh. Halimbawa, bago akong viewers. Example ko lang marinig ko yung hamon ni Berador na kalingap din. Sabi ko, isipin ko, ano ba to? Akala ko ba paglingap? Bakit may hamunan dito? O, diba? Tapos iba pa yung hamon, yung parang magkikipag-away na, suntukan, personalan, walang demandahan. Ako na bagong supporter, halimbawa lang, sponsor sana akong malaki. Ayaw ko na dito, ayaw ko ng stress. Ganun pa yung mangyayari dyan. So, anyway, yun lang naman yung aking video dito mga pre. And syempre, bago po tayo magtapos sa ating video, kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman maging updated ka sa mga uploads natin. At syempre, may TikTok, Facebook po tayo mga pre. At yun na lang muna yung ating video. Paalam po muna pansamantala.